Magandang araw Pilipinas, ako pa rin po inyong kasama, Eli Saludar. Magandang hapon mga kababayan. Balik po tayo dito sa programa Iparas kay Paras. Ito po ang dating Secretary ng Political Affairs ni President Rodrigo Duterte, G. Paras, naglilingkod sa ating sambayanan. Magandang hapon po muli sa inyo. At ito po si Ado Paglinaw, nagpupugay ng isang magandang sikat ng araw sa inyong lahat sa mang parte ng mundo kayo naroon. At siyempre, Secretary Jing, yung ating stocks at siyempre, kalakalan ho ito, kalakaran ng kalakalan. At yung ating peso ay humina dahil sa yung mga negosyante natin, yung ating mga investor, yung kanilang wait and see attitude na tinatawag, dahil sa may mga ugong-ugong na mga balita na di umano na may mga destabilization o anuman na may mapapatalsik dyan. So, ano ba balita ko rito, Secretary Jing? Tama ka, Eli, at ito nga, basahin natin kung ano ang sinasabi ng mga ekonomista. Ito, mayroong report tungkol sa ito, stocks and yung value ng ating peso weaken as investors take wait and see stance. Okay? The wait and see mode among investors pulled down both local stock market and the local currency at the start of the week. The local bourse fell on Monday, losing 45.75 points or 74% to 6,116.14 as investors were in a wait and see, anticipating key events such as the US inflation rate, the Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP meeting, and the upcoming meeting between US President Joe Biden and President Xi Jinping. Philstock Financials Incorporated Assistant Research Manager Claire Alvear has said. All shares at the Philippine Stock Exchanges also declined by 21.34 points or 0.64% to 3,295.52 level. All sectoral indices closed in the red, with biggest drop coming from shares of mining and oil counter, plunging by 137.09 points to 9,556.04. So, yun po ang nangyayari ngayon. Ang mga negosyante, hindi itong mga negosyante na sinasabi nito, hindi itong mga nakikinabang. Ito lang yung mga regular na mga members ng Philippine Stock Exchange. Hindi po ito yung mga cronies na nakikinabang. These are the regular investors or businessmen, at sila po ay dependent sa ekonomiya. So, para sa kanila, hindi muna sila gagalaw dahil marami pong nangyayaring kabulastugan sa ating bansa. Nananatili ang ekonomiya na napakatamlay. Napakataas ang presyo ng ating mga bilihin. Ang peso, tumataas ang bagsak or lumalaki ang bagsak, lumalakas ang value ng dolyares. So, ibig sabihin po niyan, mamahal ang mga presyo ng bilihin kasi mas marami kang gagamiting pesos para ibili mo ng mga imported items. Kasi our currency for importation is in dollars. So, yun po. At nagrereklamo po ang Land Bank at DBP. Dahil hanggang ngayon, walang nangyari dito sa Maharlika Investment Fund. Ang Land Bank nga, gusto nilang bawiin, ang DBP, gusto na nilang bawiin yung pera na ininvest dyan sa Maharlika Fund. 25 billion. Oo. Pangalawa, nagkakaroon pa ng controversy ngayon dito sa pag-appoint. Maraming nagsasabi ngayon, and I know I'm anticipating na may magpapile na naman ng kaso dyan sa Korte Suprema tungkol dito sa paggawa ng implementing rules and regulations. Kasi
yung batas ay hindi sinunod. Yung batas nagsagawa po mga kababayan ng proseso na paano pipiliin ang mga opisyal na walang political yan yung unang version. Yan yung unang version ng Secretary Jing Cado na kung saan ay hindi pwedeng makialam ang Pangulo kung sino mang politiko. Hindi ito version, Eli. Yung una, yung original. Ito yung batas. Ay, yung batas yan. Ito yung nakalaan sa batas. Yan yung kasalakuyan. Yan ang inaprubahan na batas. Yun ang inaprubahan na batas. Niretoke sa pamamagitan ng IRR. Na si Marcos ang may final say kung sino yung pipiliin niya. Doon sa napag-usapan noon ng Kongreso, at ito ang inapprove ng BICAM, sinasabi ng mga congressmen at senators na dapat maprotektahan ang Maharlika Investment Fund. Dapat yung mga italaga dyan, hindi mga politiko. At talagang pipiliin ng gusto, kaya may proseso paano pipiliin. Pero, ang ginawa ni Marcos, binago niya ang batas. He put a monkey wrench to the provision of law by coming up with an implementing rules and regulations na hindi na magpapalo sa proseso, Eli. Siya na ang may say kung sino ang ilalagay na mga opisyalis. At klarong-klaro, yung pinili niya, walang iba kundi isang tao na may kaso, maraming estapa cases. Pero meron din palang provision dito sa Maharlika na yung mapipiling opisyal dapat walang kaso. Walang kaso. At may kinalaman dito sa... pero pinagsasabi nitong tinalaga ni Marcos na tao ni Aboitiz, tao din ni Rason. Sigurado yan, yung Rason at Aboitiz, mga kababayan, itong mga number 1 and 2 cronies ni Marcos, sila yung nagtulak niyang consigne na yan. Kasi dating empleyado ng ICTSI, yun yung kumpanya ni Rason, dati ring empleyado ng Aboitiz. So, siyempre, itong mga crony na ito, mayroong personal interest sa pera ng Maharlika Fund para ma-access nila, para magamit nila sa negosyo nila. Sasakutehin nila. Sasakutehin ang pera. At ito namang walang yung walang backbone na presidente ay nakumbinsi. Sino yung nag-udyok sa kanya, pinili yung isang lalaki, isang nagpipretend, hindi man graduado ng economist or ng economics, finance, walang background sa finance. Political science. Political science lang ang kurso, mga kababayan. Tapos yun ang nilalagay ngayon na hawak ng pera ng kalaki-laki ng bayan. Wala nilagay dyan sa Maharlika. Hindi pa kasama dyan ang pera ng central bank na manggagaling sa dividendo nila. Pero ito naglabas ng statement. Itong si Consing, sabi niya, all cases filed against me have been dismissed. Yan po sinasabi ni Consing sa isang statement. Siyempre, alam mo naman. Pero without elaborating. So hindi niya pinalawanag. Alam mo naman, marami naman dyan, mga senator or mga congressmen, na-dismiss ang kaso. Pero may usap-usapan, naglagay doon sa... Inayos. Inayos. Mayroon naman ganon. Ito, hindi naman natin alam. Pero pinakamainam, Secretary Jing, binabanggit mo, dapat malinis, walang bahid na kaso. Parang asawa ni Sisa. Kasi alam mo, kung basahin mo yung pinayos sa kanya, istapa. Ano ba pong kaso ni Consing, mga kababayan? So, istapa, para may panliloko rito. Yung nanay niya, may lupa. Yung si Mrs. De La Cruz, may lupa. Siya daw yung ahente. Paano naman siya maging ahente sa nanay niya? Mag-anak siya. So, siya daw yung ahente at wala daw siyang kinalaman sa loan na hindi nila binayaran. Imposible. Ahente lang daw siya. Ahente lang daw siya, kaya ligtas siya. So, doon pa lang, niloloko na niya ang korte. Now, kung magkano yung
nilagay niya or whatever, we don't know. Kasi na-dismiss daw. Hindi pa natin alam, nagre-research pa kami ngayon kasi hindi tayo titigil dito, mga kababayan. Hindi natin titigilan yan in the sense na pati sa commission on appointment, dapat consider dapat yan. Dadaan ba to sa ano? Sa Hindi CA? dapat, pero dapat pakialaman ng commission on appointment ito. Pero Secretary G, nakita ko yung parang dumaan ito nung nasa Supreme Court pa, yung kasalukuyang Executive Secretary, dumaan sa kanyang sala yan Yeah, division. Hindi ko nga alam. Actually, yung kaso na dinesisyonan na yan, ito, ang ponente niyan, Mr. Bersamin, ikaw po ang ponente niyan, Mr. Bersamin. Anong ginawa mo, bilang ponente diyan? Hindi mo pinayagan. Tinuluyan mo na magkakaso siya ng kriminal. Hindi pinayagan ng Supreme Court kasi nakiusap itong si Consing na hindi mo na ipapatuloy yung may tinatawag kasi diyang held in abeyance. Mayroong habang may kaso dito sa civil. Sa civil, hindi mo na makapag-proceed ang criminal if related, the result of the civil will have a bearing on. Sinabi ng Supreme Court, walang bearing. Hindi pwede. Sabi nga ni Bersamin, ikaw ang ponente dyan, Mr. Bersamin, anong ginawa mo? Sinabi mo na hindi, pwede ituloy yung kaso ni Consing na kriminal. So, paano ngayon nangyayari yan na makakalusot itong Consing na may bahid, estapador in that sense na hindi umano. Kasi may kaso na estapa. Tapos ngayon, pahawakin mo, doon lang sa lupa na loan na maliit, he was accused of being estapador. How much more itong billions ng people's money, pera ng taong bayan na nilagay dyan, tapos ipapahawak mo dito sa isang tao na may bahid na. Yun po ang iniiyak ngayon ng mga kababayan natin. At ito ay sa kagagawa ni Marcos sa pagmaniobra niya na ang batas hindi susundin at gumagawa siya ng implementing rules and regulations in contravention of the existing provisions of law. Pero, Secretary G, sa tagal mo na sa gobyerno, talaga ako, matagal na ako nagko-cover, kung ano ang batas, yun ang pinagbabasya ng IRR. Yes. Diba? Yun lang susundin You cannot legislate. Yes. Hindi pwedeng baguhin. The implementing agency cannot legislate. At saka totoo ba yung... That is, kaya nga inaano ng Supreme Court yan, pagka ganyan, overturn because there is such thing as undue delegation of legislative power. So dito, Marcos has usurped the powers of Congress by legislating already an existing law. And not as early as after the BICAM, minamasahe pa nila yan before the signature of the President. Pending na yan sa Supreme Court yung issue na yan. Kasi yan ay ni-raise ni Pimentel. Ngayon, ito, kung talagang masigasig at nagmamahal sa bayan itong si Coco Pimentel, ay huwag mong tigilan ito because this will be another issue concerning and I think if this can be proven na yung IRR na yan, the one that signed the IRR which will be declared unconstitutional, it's an impeachable offense. Ngayon, inaano nila na si Sara daw i-impeach. Mas maraming impeachable offense ito si Marcos kaysa kay Sara. Hindi naman na-prove na yung 125 million nilustay ni Sara. Anong basis ng... At saka, si Sara, receiving lang. Released. They-release sa kanya to her upon her request. Pero yung nag-release, ako ba kung ako may pondo, basta-basta ko bang i-release yung pondo sa isang opisina or opisyal kung hindi ko sinusuri yung mga proseso. At yung budget secretary mismo, sabi niya
maayos at galing sa contingent fund ni Presidente. Presidente, pinagkatiwalaan ng pondo. Baka mamaya, ang ma-impeach niya si Bongbong Marcos. Siyempre. Kasi ang impeach nitong mga kaliwata. Itong mga kaliwata dyan. Tinanggap lang ni Sara yan at ginastos niya. Unang-una, ako susuliin ko na, saan mo ba gastusin yan bago bibili yung sabihin, yung ibigay ng pera, nung nirelease, klaro lahat, malinis. Agosto pa pala yan nung i-request. Sinasabi nila, inipit nila, 90 days. Nirelease nila ng December. That's just show how incompetent the Department of Budget of Marcos is doing. Kasi August pa, tapos napaka-stupid. Alam mo naman yung SARO will expire at the end of the year. Tapos i-release mo ng I mean, there's no sense. Tapos kasalanan pa ng recipient. Kaya pala minadaling kaso dahil December na. Kaya they had to make do kasi otherwise sabihin na, hindi na kayo makakaulit dahil binigyan kayo, hindi naman nyo ginasto. Tama. Yung tinatawag na capacity to spend, hindi proven. So, yun po. So, balik tayo dito sa kabulastugan nitong ni Marcos na i-appoint yung isang tao ng cronies niya, ay kaya, hindi lang ito. Bago ito. Lalo pang titindi ang mga usap-usapan ngayon. Kasi ibinisto na ni Brunner na mayroong usap-usapan. Yung pa sa Maharlikapan. Ngayon lalo pang titindi ang usap-usapan at mga hinanakit ng armed forces kasi kino-complain ng mga financial manager na baka mag-collapse ang gobyerno kasi daw sa mga military. Pero dito, wala silang pakialam mag-collapse ang gobyerno kung lulustayin ni Consing yung pera nila. Ito. Pakinggan natin si Brunner, Officers of the Armed Forces of the Philippines. At nakausap ko yung iba sa kanila. Sabi ko sa kanila, sir, you have the right to do that because we are in a democracy. But please, do not involve the active personnel of the Armed Forces of the Philippines. Awa na tayo sa ating bansa. Let's give our country a chance to move forward to progress. So, ngayon, maliwanag, taglis. Binawi. Wala daw siyang sinasabing ganun. Ito, nilinaw niya na wala daw. So, kumambyo siya. Ito, tingnan natin. It was taken out of context, no? Yung sinabi ko, I did not mention about destabilization plot. Kasi pag sinabi natin plot, parang plano na ito na i-execute na lang. I was reminding them na dapat bilang mga sundalo, we should we should take our oath, yung oath na kinuha namin, no? Seriously, that we would protect the Constitution. So yan. Pero tulad natin, binabatikos natin yon kasi klaro-klaro galing sa bibig mo, Brunner. Alam mo ito si Brunner, kausap ko ito nung bago mag-eleksyon. May pinag-usapan kami, pero hindi ko na lang ibibisto General Brunner, kung anong pinag-usapan natin nung gabi na yon. Pero hindi ko na lang ibibisto. Pero ito, tulad ng karamihan na mga kababayan natin at yung mga jarista or mga announcer, hindi naniniwala. Ito, isang very popular at respetado na announcer by the name of my good friend Ted Pailon, binabatikos niya yung pag-atras ni Brunner. At pag hindi niya pag-amin sa kanyang ibig sabihin na mayroong destabilization plot. Ito po, pagtingnan natin si Ted Pailon habang tinatanong niya yung spokesman ng Armed Forces of the Philippines. Ito hong kasing sinasabi na taken out of context, no? Yung pong talumpati ni General Brunner
paano po namin ito tatanggapin na taken out of context kung klaro naman yung konteksto at mga salitang ginamit niya sa kanyang talumpati na meron pong nangyayari ngayon na masasabi nating, sabi niya, destabilization efforts. Yan po'y kaiba sa plot, kasi kung plot, nagpaplano. Efforts, ginagawa talaga if you're going to construct it, kumbaga, seriously, sa paggamit ng kanyang salita po. Go ahead, sir. Sir, the way I understand po yung sinasabi, paliwanag na rin ni General Browner, yung plot po kasi, tapos na yung plano, mayroon na yung mga actors na gagawa sa mga role, at meron na rin silang klarong objective, probably that is to overthrow or to bring down a government. Hindi po natin nakikita yon sa situation ngayon. The efforts were there to upset the stability that we are having right now. Kasi nga po, tulad din ng pagkakakwento ni General Browner, in the past months, merong mga attempts to invite or encourage our personnel, military personnel, to join protest rallies. That we cannot allow, and I think that is very inappropriate. Okay, so you're saying na ang sir, again kasi po, eto klaro po kasi yung transcription mismo ho ng kanyang speech. So sinasabi nyo na yung pong destabilization move ba o how do you describe that? Yung hinihimok ang mga active soldiers na sumali sa mga protest rallies, yun po yun? Yun po ang sinasabi ng aming Chief of Staff, sir, kasi yun po ang isang activity that we cannot be involved with because ang serbisyo po natin is the protection of the people and the state, and we want to focus on that mission. Pero sir, kami nga ho dito, sabi nga namin kanina, hindi ho maganda ito, no, kapag may mga ganito pong galaw, ang sino man, either active or retired. Pero kung ganun po, bakit hindi ganun ang sinabi niya na diretso, di ba? I mean, why do you have to say all of this? Ano po, no? Nakausap ko yung iba sa kanila, sabi ko sa kanila, you have the right to do that, but because, etc., etc. Ano po? So, kung ganun po ang pangyayari, ba't di niya po sinabi yun as it is? I think ginamit niya lang po yung ganong pagkukwento ng mga nakaraang incidents or activities na namomonitor po natin, na na-report din sa atin, to remind our troops na hindi tayo dapat sumama sa ganyang mga activities. Opo. Sige po. So, sir, so dito po, kinukumpirma ninyo na may mga kumakausap sa mga active servicemen na sumama sa mga protesta. Parang ganun po ang nangyari noong mga nakaraang buwan. Pero wala na po ito sa ngayon kasi nga patuloy naman po yung pag-ikot at pagsasagawa ng disiminasyon ng mga impormasyon at mga paalala na rin sa ating mga pasundaluhan sa mga dapat nating ginagawa. Opo. Yung pong protestang iyon, tungkol saan yun kaya, sir? Ang protesta na yun, hindi po ako private po kung ano yung napag-usapan. Kasi di ba sinabi rin po ni General Browner na nakausap niya yung ibang retired officers na na pinakiusapan niya na huwag idadamay po ang ating mga active soldiers. Opo. Sige po. Pero sino po kaya yun, sir, na mga retired military personnel na humihikayat sa mga nasa active service na magprotesta? Identified po kaya ninyo, sir? Hindi ko rin po kilala kung sino sila. Hindi rin po nabanggit ni General Browner kung sino ang mga yon. Basta ang importante po, naipahayag na po ng ating Chief of Staff sa ating mga retiradong opisyal. Mga senior po natin yan dati, nasa AFP. Tapos, nagbigay na rin po tayo ng paalala sa mga sundalo natin. So, with this event, we are very confident na wala talagang problema po, wala tayong security threat, wala pong any attempt to destabilize or there is no plot to destabilize the Marcos government. Okay, sige po. So, sir, dito po sa pangyayaring ito, ano po, ano ho ang aasahan natin ngayon sa pangkalahatan na pangangasiwa po ng pamunuan ng AFP
dito po sa mga nasa service? Patuloy po tayo na magbibigay ng paalala sa ating mga kasundaluhan. Kung natutunan po tayo sa mga leksyon ng mga nakaraang taon kung saan nagkaroon po tayo ng mga kudita before, hindi po maganda ang idinulot nito sa ating pamahalaan, sa ating mga mamamayan. At dahil nga doon po, nagkaroon po tayo ng matuloy-tuloy na edukasyon. Kaya masasabi ko po ngayon na professional ang ating mga kasundaluhan. So sila ay sumusunod sa batas, loyal sila sa ating konstitusyon at sa kanilang oath na agampanan ang misyon na protektahan ang taong bayan at ang ating bansa. So ngayon naman po, meron po kaming mas importanteng misyon na dapat gampanan. Ito po yung siguraduhin na matapos natin ang problema sa insurgency at ang local terrorism. Dito tayo nagpo-focus ngayon. And then at the same time, pinapalakas din po natin ang ating sandatahang lakas ng Pilipinas para po sa pagharap sa mga challenges, lalo na po sa ating teritoryo, sa ating mga exclusive economic zone, na dapat ay handa tayong lahat para ipagtanggol yun. Klaro. Yung spokesman, parang ano na lang siya parot. Alam mo yung parot, yung ibon na nagsasalita maski hindi nag-iisip. Ganun ang ano niya. Loro. So, ikaw, anong nakita mo doon sa pinagdadaldal ni Miguel? Puro shooting from the hips at saka motherhood statements. Wala namang impormasyong binibigay. At mukhang kulang talaga ang military intelligence. Sabi nga, tinanong nga kung sino-sino. Oo. Saan masagot? Wala. Dapat, alam mo, sinasabi nga nila, yung mga nagpa-plot or nagde-destabilize galing sa bibig ni Bronner, dapat expose nila because supposed to be this is a violation of law. Bakit hindi nyo sinasabi? Does that mean that Bronner is protecting yung mga mista niya or mga superior officers? Binibisto mo pero hindi mo sasabihin kung sino sila, di ba? What kind of official? You're expressing loyalty to the administration, to the commander-in-chief, but you're not sharing with him kung sino yung mga paghuhulihin mo because you don't know kung tumigil na ba yan. Baka lalo pang tumindi ngayon dahil dumadami na ng husto ang issues na bakit sila nagsasalita in the first place. Di ba? Eli, ano tingin mo? Ayun. So, maliwanag talaga, no? Pero, kasi sabi ni General Browner, nakausap niya. No. Sinabihan niya, Sir, huwag niyo nang isama yung mga active. I challenge, kilala niya. I challenge him to expose them. Tingnan natin kung may basis ba siya for accusing these people. For all they know, valid talaga ang mga complaints nito. Like, yung MUP. Bakit mo aalisin yung pensyon ng mga sundalo? Sasabihin ni Jokno, it's ridiculous kasi ang mga sundalo daw umaabot ng 90 years old. Mahabang buhay. Mahaba daw ang buhay. At can you imagine, sabi niya, that's ridiculous. We will be paying them until they reach 90 years old. Bakit? Pera naman ang bayan yan. Ano ngayon yung nilulustay niyo yung pera dyan sa Marlica Investment Fund? Tapos kumukuha kayo ng kumukuha kayo ng CEO na may bahid, may kaso dati na istapa. That alone, magdududa ka na. Not all charges which are true will have conviction kasi there are technicalities that may be involved. So, kaya sinasabi niya na dismiss yung kaso. Pero the fact is nangyari yung istapa na yon. So, yun. Tapos ipagpalit nyo, aalisan nyo ng pension fund ang mga sundalo. So, siyempre, yung mga dating officers nila, angal talaga. Bakit kukuhanan nyo yung mga sundalo? Pag alis niyan sa bahay, hindi na natin alam kung anong mangyari dyan. Mamatay ba yan? Maiwan yung pamilya? And yet, you are getting the money from them. Just because of sheer haka-haka lang na bumagsak ang
ang mag-collapse ang financial state ng gobyerno, which is really incredible, coming from Jokno, who is not, ay balita ko, papalitan na daw yan dahil pinahamak si Marcos sa ilang beses na. Anyway, ngayon, ang bottom line dyan, paring Eli, paring Ado, nasabi na ni Bronner, it's a fact that these people, Cats out of the bag. maski ano pang i-denial lang sasabihin mo, Hindi mo na may babalik. the cat is already out of the bag. Ika nga. So, itong mga patriotic soldiers, yung mga dating officials, na alam nila ang kabulastugan na nangyayari sa gobyerno, tutuloy-tuloy yan. Pero, may kasabihan naman kasi, there can be no overthrow of government. There can be no people's power. There can be no coup d'etat if there is no mass support from the people. Pero, mind you, kung hindi magbabago itong patakaran at papalakad ni Marcos, who knows that these people now complaining, these military people complaining, they might have, eventually, hinihimok nila ngayon si Duterte. Duterte has a very high rating in public. So many people still love him. Wag niyong underestimate. Hindi natin alam. When the military meets the masses, you never know, di ba? Malay natin, ito. Mukhang nagsama na ang kaliwa. Ginagamit nila ngayon ang kaliwa. I-impeach daw si Sara. Sinampahan ng kaso si Duterte. Pero sinong behind yan? Sinong behind yan? Hindi naman gagalaw yan kung ano. Wala nga yung pronouncement si Marcos He has kept quiet. So, the presumption is, siyang may kakana niyan, may pakana niyan itong mga kaliwa. Itong mga yelo, sino bang may pakana niyan? Yung itong Barry Gutierrez, isa sa mga nagpapile sa tao ni Lenny Robredo. Pero ngayon, ang dilawan at saka pulahan ay nagsasama-sama na. Hindi ba pakana din ni Marcos yan lahat? Tingin natin na mga kababayan, it's pretty obvious. So, pag nagsama po yan, well, history might repeat itself. We don't know. Kasi, ako, I can speak. I was in Congress at the time, and I've seen na pabaya si Erap, nagmamadyong, nandun sa yate. He was neglecting his leadership as the president of the nation. Kaya nagkaroon ng impeachment, nagkaroon ng people power. Pero people power will not succeed without military support. Military support will not succeed without people power. So, you don't know. History might repeat. If the price of commodities, the price of the basic needs of the people will continue. Ngayon, 70 pesos na, Eli. Ang bigas. Kapibili lang ng katulong ko sa palengke. 70 pesos na. Minomonitor ko Isang kilo, kung malakas kumain, malaki yun sa membro ng pamilya. So, tapos, yun ang sinasabi natin na mga kababayan na they have to be careful in what they're doing now because there's too much corruption. Kung pakinggan lang niyo si Maharlika Boljakera, lahat na sinasabi na niya. May ebidensya siya sa mga nangyayari dyan sa Malacanang, sino yung mga nagbibigay ng mga officials na tinalaga kasi ang purpose ay tinalaga sila para magbibigay, mga ganon. These are all allegations, but ito po ay nanggagaling sa isang vlogger na napakamaraming ebidensya sa mga nangyayari.
Opo, ito po, anong Okay. masasabi niyo dalawa? So, abangan natin yung mga susunod na kabanata dito sa mga pangyayari. Now, in relation to this, mayroon ngayong summons. Dahil hinihimok nila, they are now demonizing the former president by the use of the left. Itong Franz Castro, nagpagamit na ng husto ngayon. They never had the moments of joy in their whole time in the history of this country. And the attention of the leadership. They have all the attentions of the leadership. So, imbis dati, inahabol sila ng gobyerno, ngayon, ginagamit sila ng gobyerno to fight those people who are not loyal to the government, who are patriotic Filipinos. So, mayroong summon ang piskal kasi nag-file daw ng kaso itong si Castro, who the President Duterte identified as a member of the communist organization, papile daw. So, maraming usap-usapan doon sa mga nagmamahal pa rin kay Duterte, mga loyalista pa rin kay Duterte, na magtipon-tipon, magsama-sama doon sa electrical circle or within the vicinity of the City Hall of Quezon City. So, I am one of them who might be with walk-in. The people. If you are still in your heart, mahal niyo si PRRD, mahal niyo si Sara, mamasyal tayo doon. Let us stand and be counted. Gano'n tayo, pasyal-pasyal lang. At kain-kain tayo doon. Bring your own lunch. Ikaw, magkano ka, magsabi ka niyan. Dadalhin daw, dudulog daw si Duterte sa Quezon City Prosecutor's Office on December 4. So, hinihintay lang ng madla kung anong oras dahil maraming gusto magpunta ron para malaman-laman, magbigay ng suporta. Huwag na kayong gusto magpunta, pumunta kayo at ipakita nyo yung pagmamahal pa rin nyo sa kanya. Yun ang tama. Diba? Okay. So, abangan natin. Maraming salamat po sa inyo.